Hey guys, what's up? It's your Eco Bestie Patricia Denise Franco, or Pat for short. I'm from BSM2D University of Rizal System, Taytay Campus. I'm your friendly guide to everything nature, science, and the art of finding harmony in this chaotic world. Before we proceed to our topic, let's have a quick game called 4 Picks 1 Word that is related to ecosystem. Are you guys ready? So guys, can you guess this? 둥글게 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 빙글빙. That's right, it is biodiversity. Next one. 둥글게 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 둥글게. Impressive. That one is symbiosis. Last one for our quick guessing game. 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춰. The last picture shows humans. Guys, it's your Eco Bestie Pat, bringing you another adventure sa mundo ng science and nature. Pero bago tayo mag-dive in, I have a question. Alam niyo ba na 80% ng biodiversity sa buong mundo ay matatagpuan sa kagubatan? Pero alam niyo rin ba na sa bawat segundo na lumilipas, may kagubatan kasing laki ng isang football field ang nawawala? Nakakagulat, di ba? Pero ano nga ba epekto nito sa atin, sa society natin, at sa future natin? And that's our topic for today's video. Before we start, let me share something like na personal na kwento lang. Alam nyo, naalala ko na pumunta ako sa isang forest trail. Yung tunog ng mga ibon, malamig na hangin, at yung liwanag ng araw. Parang ang symphony ng kalikasan. Sobrang ganda, sobrang peaceful. Pero bigla akong naisip, paano kung mawala lahat ng to? As we uncover the importance of biodiversity and symbiosis, malalaman natin kung paano naapektuhan nito ang everyday lives natin, like the food we eat, the air we breathe, at ang mismong health natin. So, ano nga ba ang goal natin today? Una, bakit sobrang importante ng biodiversity o yung variety of life sa mundo? From tiny microbes to massive ecosystems. Pangalawa, ano nga ba ang symbiosis? And pangatlo, most importantly, paano tayo makapag-contribute to protect and nurture this beautiful balance? So, Eco Warriors, bago tayo mag-dive deeper, kailangan muna natin linawin
Kung ano nga ba ang biodiversity at symbiosis? Madali lang to, promise. Comes from the Greek First, word bios, biodiversity. meaning life. Diversity refers to the presence of different groups, types, or characteristics within a particular environment, community, or population. Therefore, biodiversity refers to the variety of different forms of life on Earth, encompassing different species, ecosystems, and genes. Sounds fancy pero it's very simple. It's the variety of life sa buong mundo. Ibig sabihin, mula sa pinakamaliit na genes hanggang sa pinakamalaking ecosystems. Lahat yan kasama. Think of coral reefs na punong-puno ng marine life or tropical rainforest na parang party ng iba't ibang species. Yun ang biodiversity. It's like nature's version of diversity is beauty. Cool, A diba? close relationship Now, between different living symbiosis. things that help each other. Type of symbiosis are mutualism, parasitism, and commensalism. Pero may opposite ng symbiosis. Ito yung tinatawag na antagonism o yung relationship where one organism harms or competes with one another. Pero ang focus lang natin today ay symbiosis. Ang symbiosis ay ang interaction or relationships between species na beneficial para sa isa or minsan sa dalawa. Parang teamwork ng nature. May tatlong klase ito: mutualism, commensalism, at parasitism. In short, biodiversity is about the variety of life, habang ang symbiosis naman ay tungkol sa how those lives connect and help or sometimes affect each other. Isa itong malaking reminder na ang kalikasan ay isang buong ecosystem of balance. Kaya ang tanong, paano natin maayos na mapapanatili ang balance na ito? Dahil natako na natin ang meaning ng biodiversity, magpaproceed na tayo sa components of biodiversity. May tatlong components ang biodiversity, ang genetic, species, at ecosystem diversity. Ang genetic diversity is a variety of genes within a species or population. Genetic diversity, ito yung variation sa genes ng bawat organism. Parang fingerprint natin, bawat isa ay unique, kaya kahit dalawang puno ng mangga, may subtle difference pa rin. Ito ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng genes sa loob ng isang species. Halimbawa sa mga aso, ang genetic diversity ay pagkakaiba-iba sa kulay ng kanilang balahibo, kakayahan sa paghahanap o resistensya sa sakit. Kapag mataas ang genetic diversity, mas madali sila makakapag-adapt sa mga pagbabago sa kanilang kapaligiran, kagaya ng pagbabago ng klima o pagkakaroon ng bagong predators. Next component is species diversity. It is the variety of different species within an ecosystem or region. Ito ay bilang ng iba't ibang species sa isang lugar at kung gaano sila karami. Isipin mo isang tropical rainforest, punong-puno ng iba't ibang species tulad ng jaguars, parrot, at kung ano-ano pang mga insekto. Ang species diversity ay mahalaga para sa stability ng ecosystem dahil bawat species ay may ambag sa mga proseso tulad ng pollination, nutrient cycling, at predation. Ang last component ay ecosystem diversity. It is the variety of different ecosystem within a region or planet. Ito ay tumutukoy sa iba't ibang ecosystem sa isang region. Ang mga ecosystem ay maaaring coral reefs, wetlands, tundras o forest. Bawat ecosystem ay nagbibigay ng tatanging serbisyo tulad ng water filtration, carbon storage at food production. Ang mga ito ay hindi lang mahalaga para sa wildlife, kundi pati sa buhay at ekonomiya ng tao. In conclusion, ang genetic, species at ecosystem diversity ay magkakaugnay na haligi ng biodiversity. Ang pagprotekta sa mga ito ay mahalaga para sa balanse, katatagan at kagandahan ng ating mundo. Ang mundo ay punong-puno ng biodiversity.
mula sa pinakamaliit na organism hanggang sa pinakakomplikadong ecosystems. Pero sa kabila ng kahalagahan nito, maraming hamon ang patuloy na pumipigil sa pag-unlad at pagpapanatili ng biodiversity. Ngayon, ating tatalakayin ang iba't ibang challenges na hinaharap nito. Challenges to biodiversity are habitat destruction, climate change, pollution, overexploitation, invasive species, disease outbreaks, and lack of awareness and action. Habitat destruction. Human activities causing damage or loss of natural ecosystems. Examples: deforestation, land filling and urbanization, coastal development and coral reef destruction. Una sa mga pinakamalaking problema ay ang habitat destruction. Ang deforestation, urbanization at agricultural expansion ay nagiging sanhi ng pagkawala ng natural na tahanan ng maraming species. Halimbawa, ang pagputol ng mga puno sa rainforest para gawing plantation or subdivisions ay nagbawas sa espasyo para sa wildlife. Dahil dito, maraming species ang nanganganib ma-extinct dahil nawawala ang kanilang tirahan na mahalaga para sa kanilang survival. Climate change. Long-term warming of the planet due to human activities. Examples: rising global temperatures, melting glaciers and sea level rise, increased extreme weather events like droughts, floods, and heat waves. Ang pagtaas ng temperatura, pagbabago ng weather patterns, at pagkatunaw ng mga glacier ay nagdudulot sa pag-disrupt sa mga natural ecosystems. Halimbawa, ang mga coral sa coral reefs ay apektado ng coral bleaching dahil sa pag-init ng tubig dagat. Kung magpapatuloy ang mga pagbabago sa klima, mas marami pang species ang hindi makakapag-adapt sa bagong kondisyon. Pollution. Contamination of environment with harmful substance. Examples: air pollution, water pollution, and soil pollution. Ang tubig, hangin at lupa ay napupuno ng mga harmful chemicals mula sa industrial waste, agricultural runoff at plastic. Halimbawa, ang mga marine animals ay madalas nakakain ng plastic na nagdudulot ng kanilang pagkamatay. Bukod dito, ang pesticide runoff mula sa farms ay nakakalason sa mga freshwater systems na nagiging banta sa mga aquatic species. Overexploitation, excessive use or harvesting of natural resources. Examples: overfishing and depletion of fish stocks, overhunting and poaching of wildlife, and excessive logging and deforestation. Ang sobrang pangingisda, illegal logging at hunting ay nagdudulot ng pagkaubos ng mga resources at biodiversity. Halimbawa, maraming species ng isda ang nanganganib na maubos dahil sa sobrang fishing activities na hindi sustainable. Ang hunting naman ay madalas nakakapekto sa mga endangered species kagaya ng elephants para sa ivory. Invasive species, non-native species causing harm to local ecosystems. Examples: zebra mussels, emerald ash borers, rabbits. Ang mga ito ay mga species na hindi native sa isang lugar at nagiging sanhi ng pagkasira ng balanse ng ecosystem. Halimbawa, ang pagpapakilala ng mga alien species tulad ng cogon grass ay nagiging invasive sa Pilipinas na pumipigil sa natural growth ng native species. Disaster outbreaks, sudden catastrophic events harming ecosystem and humans. Examples: wildfires and bushfires, floods and landslides, oil spills and chemical accidents. Ang mga wildlife species ay vulnerable sa infectious disease na minsan dulot pa ng tao. Halimbawa, ang chytridiomycosis, isang fungal disease, ay nagdulot ng mass extinction ng amphibians sa buong mundo. Kapag hindi natin na-manage ang mga sakit na ito, maaaring magpatuloy ang pagkawala ng maraming species. Lack of awareness and action. Insufficient knowledge or inaction on environmental issues. Examples: ignorance of climate change cause and effects, failure to adopt sustainable practices, inadequate policy and legislation for environmental protection. Maraming tao ang hindi aware sa kahalagahan ng biodiversity at hindi sapat ang efforts para maprotektahan ito.
Kapag walang educational campaigns, policy making, at active conservation efforts, mas lalala ang mga problemang ito. By that, ang biodiversity ay mahalaga sa ating mundo, pero nahaharap ito sa maraming hamon. Kaya't napakahalaga na kumilos tayo para masolusyonan ang mga problemang ito. Paano? Sa pamamagitan ng sustainable practices, conservation programs, at papalaganap ng kaalaman tungkol sa biodiversity. After natin ma-discuss ang challenges of biodiversity, magpapasid na tayo sa benefits of biodiversity. Benefits of biodiversity are ecological balance, provision of resources, climate regulation, cultural and recreational value, economic importance, and scientific and educational contributions. First is ecological balance. It is a state where a population of species coexist without harming the environment. Examples: predator-prey relationships, pollination and seed dispersal, nutrient cycling. Ang bawat species sa isang ecosystem ay may role na ginagampanan. Halimbawa, ang mga bees ay nagpo-pollinate ng mga halaman at bulaklak na nagbibigay ng prutas at gulay. Ang mga predators kagaya ng lions ay tumutulong para mapanatili ang population ng prey species at maiwasan ang overpopulation na maaaring magresulta sa resource depletion. Without biodiversity, pwede tayong magkaproblema sa ecological imbalance na magdudulot ng negative effects tulad ng pagkalipol ng ilang species. Provision and resources, essential goods and services provided by ecosystems. Examples: food, water, timber and fuel wood, medicines and pharmaceuticals. Maraming species ang nagbibigay sa atin ng pagkain mula sa isda, prutas, gulay hanggang sa meat products. Ang mga forest, halimbawa, ay pinagmumulan ng kahoy para sa shelter at papel. Bukod pa dito, ang biodiversity ay mahalaga sa paggawa ng medicines. Maraming gamot ang mula sa natural compounds na matatagpuan sa mga halaman at hayop. Next ay climate regulation, a process that maintains stable Earth climate conditions. Examples: carbon sequestration, weather patterns, and temperature regulation. Ang biodiversity ay tumutulong sa pagkontrol ng ating klima. Ang mga forest, halimbawa, ay nagsisilbing carbon sink or tumutulong sila para mabawasan ang carbon dioxide sa hangin na nagdudulot ng global warming. Ang wetlands naman ay nagsisilbing natural flood control systems. Kapag nawala ang biodiversity, mas magiging mahirap para sa atin na ma-regulate ang mga extreme weather conditions na dulot ng climate change. Cultural and recreational value. Ecosystem benefits for human well-being, tourism, and cultural identity. Examples: tourism, recreational activities, spiritual and cultural heritage sites. Maraming culture sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nakabase sa connection nila sa nature. Halimbawa, ang mga indigenous communities ay may rituals at tradition na may kaugnayan sa mga forest at rivers. Bukod dito, marami recreational activities tulad ng hiking, birdwatching, at snorkeling ang nakaangkla sa kagandahan ng biodiversity. Ang mga ito ay hindi lamang mahalaga para sa physical health, mahalaga rin ito para sa ating well-being. Economic importance, monetary value of ecosystem goods and services. Examples: forestry and timber industry, fisheries and seafood production, ecotourism and recreation-based business. Ang biodiversity ay may malaking ambag sa ekonomiya. Ang agriculture, forestry, fisheries at tourism ay direktang naapektuhan ng biodiversity. Halimbawa, ang ecotourism ay isang thriving industry kung saan marami ang tao ang bumibisita sa mga protected areas tulad ng rainforest, coral reefs at savannas. Kapag nawala ang biodiversity, maaaring bumagsak ang mga industries na ito. Scientific and educational contribution. Ecosystems providing opportunities for research, learning, and innovation. Examples: biodiversity research and conservation, environmental monitoring and climate studies, field-based education and training programs.
Ang pag-intindi sa iba't ibang species at ecosystem ay nagbibigay sa atin ng insights kung paano natin mas mapapangalagaan ang kalikasan. Ang biodiversity ay nagtuturo rin sa atin ng interconnectedness ng lahat ng bagay sa mundo, mula sa smallest microorganism hanggang sa pinakamalaking mammals. In conclusion, ang biodiversity ay foundation ng ating buhay. Ang mga benefits na banggit ay ilan lamang sa mga napakaraming benepisyo na hatid nito. Kaya't mahalaga na protektahan at pangalagaan natin ang biodiversity. Ang simpleng pag-reduce, reuse at recycle, pati na rin ang sustainable living, ay malaking tulong para mapanatili ang kalikasan. Dahil alam na natin ang biodiversity, magpo-proceed na tayo sa symbiosis. Ang symbiosis ay tumutukoy sa interaction sa pagitan ng dalawang magkaibang organism na magkasama sa isang ecosystem. Nakakatulong itong magbigay ng balanse at patuloy na pag-ikot ng buhay. Mayroong iba't ibang uri ng symbiotic relationships at bawat isa ay may natatanging papel na ginagampanan. Ang unang type ng symbiosis ay mutualism. Mutualism, a relationship where both organisms benefit. Examples: bees and flowers, clownfish and sea anemone. Ang mutualism ay kung saang parehong species ang may benepisyo sa kanilang relasyon. Halimbawa dito ay ang relationship between ng bees and flowers. Ang bees ay kumukuha ng nectar mula sa bulaklak para gawing pagkain, habang ang bulaklak naman ay pinapollinate ng bees para dumami ang kanilang species. Commensalism, a relationship where one organism benefits, the other is not affected. Isang magandang halimbawa nito ay ang orchids na tumutubo sa puno. Ang orchids ay nakakuha ng suporta at sunlight mula sa taas ng puno, pero ang puno ay hindi naman naapektuhan. Parasitism, a relationship where one organism benefits, the other is harmed. Examples: tapeworms and humans, lice and humans, ticks and animals. Sa uri ng symbiosis na ito, isang organism ang may benepisyo na tinatawag na parasite, habang ang isa naman ay naapektuhan negatively. Ito ang host. Halimbawa dito ay ang relasyon ng ticks o garapata at ng mga aso. Ang ticks ay kumukuha ng dugo mula sa kanilang host na nagdudulot ng kahinaan o sakit sa host. Ang symbiotic relationships ay nagpapakita ng interconnectedness ng lahat ng living organisms sa ating mundo. Ang mutualism, commensalism at parasitism ay ilan lamang sa mga halimbawa ng pakikipag-ugnayan na ito. Sa bawat uri, makikita natin ang kagandahan at kahalagahan ng balanseng kalikasan. Isa sa mga pinaka-interesting na aspeto ng ecology ay ang symbiotic relationships. Pero ano nga ba ang koneksyon nito sa ecosystem stability? Ang una ay promoting ecological balance. Ang mga mutualistic relationships ay nagbibigay ng ecological balance na mahalaga sa stability ng ecosystem. Ang halimbawa nga nito ay ang bees at bulaklak. Ang ganitong interaction ay mahalaga para sa reproduction ng plants at para sa supply ng pagkain sa ibang organism. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang disbalanse sa ecosystem. Pangalawa ay sustaining resource cycles. Sa pamamagitan ng symbiotic relationships, tulad ng relationship ng nitrogen-fixing bacteria at mga leguminous plants, nagiging mas efficient ang resource cycling sa ecosystems. Ang bacteria ay nako-convert ng nitrogen sa lupa upang magamit ng mga halaman na nagdadala ng nutrients sa food chain. Ang ganitong proseso ay mahalaga para sa soil fertility at agricultural productivity. Kapag ang resource cycling ay tuloy-tuloy, naiiwasan ang degradation ng ecosystems. Pangatlo, supporting biodiversity. Ang commensal relationships ay nagbibigay ng espasyo para sa mas maraming species na mag-exist sa isang ecosystem na nagpropromote ng biodiversity. Ang mas mataas na biodiversity ay may direct na contribution sa ecosystem resilience. Pang-apat, resilience against environmental changes. Ang parasitism, bagamat negatibo para sa host, ay nagbibigay ng resilience sa ecosystem. Kapag ang mga host ay nagiging resistant sa parasites, lumalabas ang genetic diversity na tumutulong sa adaptation sa environmental changes.
Ang ganitong resilience ay mahalaga para sa survival ng species at para sa stability ng ecosystem. Panglima, maintaining habitat structure. Ang mutualistic relationships tulad ng fungus at plants ay tumutulong sa pagpapanatili ng habitat structure. Ang fungi ay nagbibigay ng nutrients sa plants habang ang plants ay nagpaprovide ng lugar para sa fungi. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang pagkasira ng lupa at ang habitat ay nagiging conducive para sa mas maraming species na makapag-thrive. Therefore, ang symbiotic relationships ay hindi lamang simpleng interaction sa pagitan ng dalawang organism. Ito ay foundational sa stability ng ecosystems. So ano nga ba ang connection ng biodiversity at symbiosis sa humans? Human connection. Ang biodiversity at symbiosis ay mahalaga sa human well-being dahil malaki ang apekto nito sa kalusugan, kultura at kabuhayan ng tao. Sa kalusugan, ang biodiversity ay source ng iba't ibang medicinal plants at organisms na ginagamit para sa gamot. Halimbawa, ang maraming herbal remedies ay galing sa nature. Sa symbiosis naman ay ang gut bacteria na nakatira sa katawan natin ay may mutual na relationship sa atin. Tinutulungan nila ang digestion at napapalakas ang immune system. Kultura. Ang kultura ay madalas na inspired ng local biodiversity. Halimbawa, ang mga pagkain, festivals at tradisyon ng iba't ibang bansa ay may connection sa nature. Sa symbiosis, makikita rin natin na ang relasyon ng mga tao sa environment tulad ng mga indigenous communities na nag-aalaga ng forest at natural resources bilang parte ng kanilang heritage. Sa kabuhayan naman, ang livelihoods tulad ng agriculture, fishing at ecotourism ay dependent sa biodiversity. Sa kabuuan, ang biodiversity at symbiosis ay nagbibigay ng balance sa nature na direktang nakakaapekto sa buhay ng tao, mula sa pang-araw-araw na pangangailangan hanggang sa cultural at economic aspects. The future of our planet depends on our action today. As we conclude this presentation, let us remember that biodiversity, symbiosis, and human well-being are intricately linked. Thank you. Thank you for attention, and I hope that this presentation has inspired you to take action in protecting our planet's precious biodiversity.